Power, honor, glory, and victory only belongs to the Lord Jesus Christ. Yung po inawa ng Panginoong Jesucristo ang ating mga puso at isipan sa pag-unawa ng mga bagay ito. Ang topic po natin sa ngayon ay yung paano po ba natin malaman kung ang isang samahan o isang relihiyon ay Kristo. Ano po ba ang palatandaan, yung tiyak na palatandaan sa huling panahon? Kung paano natin madidistinguish yung isang antikristo na relihiyon. Ang lahat ng pagpupuri ko ay sa Panginoong Jesucristo lamang, sa nag-iisa kong Diyos. Nawa tayo ay patuloy na kaawaan ng Diyos, kahabagan. Lahat nawa tayo ay kanyang pagpalain, patuloy na pagpalain at basbasan ng ating mga health, ang ating mga kalusugan upang lalo pa tayong mabuhay na matagal at humaba ang ating pamumuhay sa mundo. Magawa pa natin ang ating mga plano, mabubuting plano, at nawa tayo pa ay pagkalooban ng masaganang pamumuhay na hindi tayo kinakapos, sa halip ay nakapagbibigay pa tayo sa mga nangangailangan. So, umpisa na po natin ang topic na to. Tayo sana ay magsitibay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na magsitibay tayo sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, lahat ng pwersa ng kadiliman, dahil po sa huling araw tayo po ay tatayo sa mga panahon ng kabag-abagan. Hindi lamang po yun, kundi pagkakanulo sa isa't isa, dahil po tayo po ay gumaganap lamang ng propesiya sa huling panahon, gaya ng nasusulat sa Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Ito po ay King James Version. Switch po tayo sa Tagalog version na ang Biblia. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. So, pag daw po tayo ay nakikinig ng mga propesiya at ating inaaral sa mga tao, ay mapalad daw po tayo dahil tayo'y pinagkalooban at nauunawaan natin yun. So, mapalad daw po. Kaya tayo ay makinig ng mga propesiya. Umpisa na po natin ang topic tungkol sa mga bawal na pagkain. Ito po ang pag-distinguish ng mga antikristo sa huling araw. Pag sila ay may pinagbabawal na kainin, kahit ano pong pagkain na, wag po tayo palinin lang. Ito po ang turo na ito ay prophetic preaching po. Kasi po galing po sa mga propeta. At ang iba naman ay galing sa mga apostol. So, hindi po tayo lumalagpas sa Biblia. Bawal po magdagdag. At bawal din naman po bawas. Dahil po tayo ay sasalutin. Lahat ng salot na nakasulat sa buong Biblia ay mangyayari sa atin kapag tayo ay sobra magturo, at gayon din naman at pagkulang tayo magturo. Gaya ng aking mga inilalabas sa debate mula noon pa, ay ibabahagi ko rin naman sa inyo sa mga video. So, dako po tayo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anumang dahilan sa budhi. Verse 26, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. So, lahat daw po ng nabibili sa pamilyan ay ating, kainin. Dahil ang lupa ay sa Panginoon at ang kabuuan ng naririto. Verse 27, kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya,
So, pag daw tayo ay aanyayahan ng mga taong lihis sa Panginoon at inyong pumaroon, pag pag kayo daw talaga ay pupunta doon sa umaanyaya sa inyo, ang sino mang ihain, ang anumang ihain sa inyo ay kanin nyo. Kung sino man daw nagaya sa atin, kung pupunta tayo at kung ano ihain nila ay kanin natin. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Datapat kung ang sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong inin. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Kanin daw po kung anong nakahain sa atin. Meron po kasing mga relihiyon o samahan na bawal kumain ng dugo, bawal kumain ng mga hito, bawal kumain ng mga baak ang paa o yung may hati ang paa, yung mga baboy, yung mga ganyan, yung mga baka bawal nila kainin yung iba. May mga ganyang samahan. So, Antikristo daw po yan. Sabi ng Biblia, mamaya po susundan po natin ng mga corresponding verses para ating maunawaan at mapagtibay kung ano talaga ang lugar ng Antikristo. So, pag inihain daw po sa Diyos-Diyosan, sa verse 28 ng 1 Corinthians chapter 10, verse 28, dapat kung sa inyo may magsabi, ito inihahandog na hain, ay huwag ninyong kainin. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. So, talagang pag hinain sa rebulto guys, sa pesta, pag naghanda sila, yan ang pag pinaghandaan. Diba pesta po naghahanda, may mga patron. So, rebulto po yun. Malinaw po na rebulto ang pinaghahanda. So, malinaw po talaga ang pagkasabi ng mga bagay na ito sa Biblia. So, dako naman tayo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14 to 15. Yan. Kaya mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Rebulto. Yan. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong, yan, sabi ni Apostol Pablo, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Yan, hatulan ninyo ang sinasabi ko. Yan. So, malinaw. Dako po tayo sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Chapter 4, yan, verse 1 to 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon daw po, take note, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat, at sa mga aral ng mga demonyo. So, hindi po porket sinabing Christian, hindi na po tumatalikod sa pananampalataya. Hindi po lahat ng relihiyon, hindi po tayo hindi lahat ay binasbasan ng Panginoong Hesukristo ng Espiritu. Kahit pa po mag-aral tayo sa seminaryo, gaya ng mga kaka-encounter ko sa mga debate group, sa mga debate, kahit pa po nagseminaryo tayo, kung hindi naman tayo pinagkalooban ng Panginoon ng kanyang espiritu o hindi nahipo ang ating puso dahil sa mga intensyon natin na gawain na gusto nating lumikom ng salapi o magpayaman sa pera ng mga tao, sa mga ikapong binibigay sa simbahan. Kung gusto natin magpayaman, hindi
Kahit anong aral po natin sa seminaryo, kahit maging scholar pa po tayo, kung ganun ang ating laman ng puso ay baliwala rin po. At kung tayo ay nagyayabang sa pamamagitan ng banal na aklat, kung tuwid man tayo, tayo ay magiging baluktot katagalan dahil sa ating intention sa puso. So malinaw po, galing lahat yan sa Biblia, sinasummarize ko lang po. So lahat yan may corresponding verses, So pagpatuloy natin ang unang Timoteo Kapitulo 4 verse 1 hanggang 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba'y magsisitalikod sa pananampalataya. Sa huling panahon daw po ito at makikinig sa mga espiritu mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. So huling daw, kasi po tayo ay lumalakad na sa huling panahon. Kaya marami na po nito. Verse 2, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao, ibig po sabihin ng pagpapaimbabaw, yung pakitang tao lang ang pagsamba, binibigkas ng mga labi, pinupuri ang Diyos sa labi lamang, ngunit sa puso ay wala sa puso ang Panginoon. So delikado rin po ang mga bagay na ganoon, gaya ng sabi ni Apostol Pablo. Yan. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, gustong maging bida sa sa pagsisilbi sa Panginoon. Yung bida ba, hindi iniisip ang totoong binabanggit ng Espiritu sa Biblia. Magsisitalikod, ayan nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na nahinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. So mga daw po ito, masasama, mga matitigas ang ulo, mga nangangaral ng mga mali galing sa Biblia, ngunit baluktot ang pagkaunawa. Nababaluktot nga po dahil pag ang intensyon ng isang ministro o pastor ay pera sa tao, gusto magpayaman at nagyayabang, nagbibida-bida sa Biblia, talagang hindi naman gusto mangaral o walang malasakit sa pagliligtas sa mga kaluluwa ng kapwa, sa ikaliligtas, gusto lang magbida-bida or talagang nagyayabang lang sa gamit ang ebanghelyo ng Panginoon. Masama po yan. Hindi po pagkakaluban ng Panginoon ng mabuting budhi at hindi ilalagak ng Panginoon ang kanyang espiritu o templo sa katawan natin pagkagano ng ating budhi. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Yung mga relihiyon daw po na ito na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ano pong mga relihiyon yan? Isipin po natin yung pinagbabawal nila ang pag-aasawa at yung mga lamangkati, yung mga yan. Yung po sa English ng lamangkati, meats. Yan, yung meats, yung tinatawag na mga karne. Bawal sa kanila ang baboy, bawal sa kanila ang dugo ng baboy, yung mga dugo, bawal sa kanila. Basta may pinagbabawal po ng pagkain, ating pong unawain na basta may pinagbabawal na pagkain, yan po ay Antikristo. Yan. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at pinag-utos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos ang mga karne, upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya. So dapat daw ang mga nilikha ng Diyos na kinakain natin ipinagpapasalamat, dapat daw tanggapin na may pagpapasalamat ang mga natatanggap sa Panginoon na biyaya at nakakaalam ng katotohanan. So nakakaalam daw po ng katotohanan yung mga taong
kumakain ng lamangkati, ipinagpapasalamat daw po ang pagkain bago kainin. Sapagkat, verse 5 ng 1 Timothy chapter 4 verse 5, sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng pananalangin. So, pinababanal daw po ng Panginoon ang mga pagkain sa pamamagitan ng pananalangin. So, bawal, talagang kahit pabawal yan sa mga ibang relihiyon. Diba? Sinabi mismo ng Biblia, sabi ng Biblia, ipanalangin mo bago mo kainin. So, pag pinagdasal natin, ang nangyayari po, nagiging banalang biyaya ng Panginoon. Kahit pa may lason yan, ay nalilinis sa pamamagitan ng pananalangin. Verse 6, sundan pa natin. Kung ipaaalala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Kristo Jesus. Malinaw na kinandili sa mga salita, na kinandili, may care daw, kinandili sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral na sinusunod mo hanggang ngayon. So malinaw, dapat iaral daw na ang lahat ng pagkain na nabibili sa pamilihan ay dapat kainin. Kung ipinagbabawal ng ibang relihiyon yan, yun ay katuruan daw ng mga dyablo. Sabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5, malinaw. Datapwat itakwil mo ang mga kathang masasama at walang kabuluhan, at magsanay ka sa kabanalan. Sapagkat sa pagkasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan, na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So may pangako daw ang Panginoon sa buhay na ito, present sa lupa. May pangako sa atin ng Panginoon. Kung nagkasanay tayo sa kabanalan, kahit man hindi tayo perfecto, pag nakita ng Panginoon na hirap tayo, ang damdamin natin na pinipilit natin magbago, malaking factor po sa Panginoon yan. So may pangako daw sa atin ng Panginoon, pagka ganun tayo, pinagpupumilit tayong magbago. May pangako ang Panginoon sa atin dito sa mundo at sa lugar sa langit. Magkakaroon tayo ng lugar sa langit. Ayun po yung darating at sa buhay na ito at sa darating. So malinaw po. Dako po tayo sa Acts chapter 10 verse 28. Chapter 10 verse 28. Yan, malinaw po. At sinabi niya sa kanila, sinabi daw, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama, lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may ipinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tao'y huwag mong tawaging marumi o karumal-dumal. So, ang mga bagay ay may pagpapatibay. Meron pong mga verse na nagpapatibay. Sunod-sunod. Dako po tayo sa Gawa, chapter 10, verse 11 to 15. O 9 muna. Sa 9 muna tayo mag-umpisa para mas malinaw. At nang maisaysay na sa kanila ang lahat ng mga bagay, sila'y sinugon niya sa Jope. Nang kinabukasan nga, samantalang sila'y patuloy na sa kanilang paglalakad. At nang malapit na sa bayan, si Pedro ay umakyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin nang may oras na ika-6. Verse 10. At siya'y nagutom at nagnais kumain. Datapwat samantalang nangaghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa.
nung naghahanda sila bago kumain ay nawalan siya ng diwa. Verse 11, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa, gaya ng isang malapad na kumot. Yan. At nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. So ano po ba ang ibig sabihin ng puting kumot? So di ba pag puti ay simbolo ng malinis, purified. Yan. Na dooy naroroon ang lahat ng uri na mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa. So 4 daw na paa at mga nagsisigapang sa lupa, kahit yung mga hayop na ahas, nagsisigapang daw po walang paa, gapang. At ang mga ibon sa langit, nandun daw po sa puting kumot na yun. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. So yung ayan, yung pinakita sa 4 na sa kumot na nakalagay na may 4 na paa at nagsisigapang, yun daw po ay pwede nang kainin. Magtindig daw si Pedro at kumain. So yung mga bawal sa lumang tipan pwede na po kainin sa bagong tipan, dahil po ito po ay ibinagong batas ng Panginoon kay Pedro. Ayun, no? Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Verse 15, at muling dumating sa kanya ang tinig na ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. So nilinis na daw po ang mga 4 na paa. Ang nagsisigapang pwede nang kainin, ang ahas, ang mga ibon sa himpapawi pwede na daw kainin dahil nilinis na ng Diyos. Malinaw po. So may mga relihiyon pa rin na hindi updated, na mga nagsisibasa na hanggang ngayon, ngunit mga nagsisipurol pa rin, gaya ng linaw ang pagkasabi ni Apostol Pablo sa Gawa chapter 10 verse 10 to 15. Malinaw po na ang mga bagay na pinagbabawal noon ng Panginoon sa lumang tipan ay pwede nang kainin sa bagong tipan, dahil ito'y nilinis na ang Diyos. So yung kaninang binasa natin, ang relate po nung Acts chapter 10 verse 28, ang relate po nun ay dahil po ang mga nilinis na ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. Kung ang tao ay nilinis na ng Diyos, siya ay nagbalik loob na sa Panginoon, huwag mong ipalagay na marumi. Huwag mong ibanggitin ang kanyang nakaraan. Yun po ang isang ibig sabihin nun, na pag nilinis na ng Diyos, nagbalik loob na sa kanya, ay nilinis na. Ikaw, ang tao ay bago, ikaw ay magiging bago. Babaguhin ng Diyos ang iyong budhi at puso. Ikaw ay, kung dati ay ikaw ay pusong bato, ngayon ikaw ay magkakaroon ng pusong may laman, a heart of flesh, ay ng pagkasabi. So malinaw po ang mga bagay, malinaw na pag binago ng Diyos ay binago. Dalawa po ang ibig sabihin ng Acts chapter 10 verse 11 to 15. Sa Acts chapter 11 verse 5 to 10 ay malinaw din naman po ang pagkasabi. Ganun din parehong pareho sa Acts chapter 10 verse 11 to 15, ating basahin sa King James Version. I was in the city of Joppa praying, and in a trance I saw a vision, a certain vessel descend, as it had been great sheet, let down from heaven by 4 corners,
And it came even to me, great ship. Apat na descend, bumaba, hindi ascend, descend. Upon, yeah. Upon the which when I had fastened mine eyes, I considered and saw four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things, and fowls of the air. So, yung ganun din ang pagkasabi. Apat ang paa, at mga nagsisigapang sa lupa, at yung mga ibon sa impapawid. Verse 7, And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter, slay and eat. Pumatay ka at kumain. Sa mga pinakitang yon ng Panginoon kay Pedro galing sa kumot. Verse 8, But I said, Not so, Lord, for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth. Verse 9, But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common. Sabi daw ng sumagot daw ng ikalawang tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. So binago na. Verse 10, And this was done 3 times. Nangyari daw yun 3 beses makaitlog. This was done 3 times. And all were drawn up again into heaven. So 3 beses nangyari yun. At ito ay nangyaring makaitlo at muling binatak ang lahat sa langit. So 3 beses daw bumaba yung kumot na may 4 na paa na mga hayop sa loob ng kumot, pati yung nagsisigapang sa lupa, pati ang mga ibon sa impapawid. 3 beses pinakita kay Pedro ng Panginoon na pwede nang kainin ng mga bagay na yun. So, ang mga nilinis, ultimo dugo, ay pwedeng kainin basta nabibili sa pamilihan. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 25 po nababasa yan. At huwag ipalagay na marumi. Ito po ay katuruan ng mga demonyo kapag may pinagbabawal na kainin. Yung sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. So malinaw po tayo na at tayo nagkakaintindihan na sa huling panahon ngayon nakita po natin na mga relihiyon na ito may mga pinagbabawal kainin. So lahat ng ito ay inaalay ko sa Panginoon. Nawa tayo ay hipuin ng Panginoon ang ating mga puso, ng mga nakikinig sa mga aral na ito. Nawa ma-espiritual tayong lahat, hindi lamang ako, hindi kayo na rin, na maunawaan natin kung ano ang mga samahang ito. Hindi po ito pagpapatibay tungkol sa upang siraan. Sinasabi ko lamang po na upang sila ay magising, para sila ay magising na ang kanilang samahan ay turo ng mga dyablo ayon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 5. Katuruan galing sa mga demonyo. So, dapat makapag-isip-isip na po tayo. Kung tayo ay hindi pinagbabasa ng kung sino man ang relihiyon na hindi pinagbabasa ng kanilang pastor ng Biblia upang hindi makaunawa at sundin lamang ang kanilang mga patakaran at doktrina sa simbahan, it's time na magbasa-basa na rin po tayo at makinig sa iba gaya ng mga aral na galing din naman at nagmumula sa Biblia. So, power, honor, glory, and victory only belongs to the Lord Jesus Christ. Nawa at tayo patuloy na kahabagan, pagpalain, at patuloy na bigyan ng malakas na pangangatawan ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ako po si Sister Irene na nagpapasalamat sa mga nangakinig ng mabubuting aral na nagmumula sa Biblia. Amen.